sila. Mga kwento kababalaghan. Mga kwento kababalaghan. Magandang hating gabi sa lahat ng sumusubaybay ng 12:00 na. Kwentong kababalaghan. Itago mo na lang ako sa pangalang Mara, 27 years old ng Batangas. Nais ko lamang ibahagi ang aking kwentong kababalaghan. 13 taon na ang nakakaraan. Gumagapang pa rin ang kilabot sa buo kong katawan tuwing naaalala ko ang aking nakakakilabot na istorya. Second year high school ako noon at nasa pang-4 at huling palapag ang aming classroom, kung kaya nakakahingal talaga ang pag-akyat. Pero dahil araw-araw ko namang ginagawa ito, ay parang baliwala na rin ito sa akin. Araw ng Martes noon nang maaga akong pumasok. Nung araw na yon ay may maagang meeting na a-attendan si tatay sa trabaho niya. Madalas kasi ang pasok niya ay 9:00 ng umaga, kung kaya umaalis siya ng bahay ng 7:30. O Mara, bilisan mo at marilig na ako. Opo, ito na po. Tayong baon ko po. Bababa na lang kita dun sa gate tapos pumasok ka na lang, ha? Opo tay, alam ko na po yun. Pagdating namin sa eskwelahan, ay agad namang umalis si tatay. 6:00 ang pasok ko, subalit 5:00 pa lamang ay nasa school na ako. Wala pang estudyante at tanging guard lamang ng eskwelahan ang nakita ko. Pumasok agad ako sa loob at inisip ko na maya-maya lang ay magdadatingan na ang ibang mga estudyante at kaklase ko. Pagpasok ko sa loob ay meron na palang isang estudyante ang nakatayo malapit sa kantin. Nakabag ito na kulay pink at may hawak-hawak na isa pang bag na sa tingin ko ay baon niya ang laman nito. Lumapit ako sa kanya at nginitian ko ito. Sabay sabi na, Hello, akala ko ako palang estudyante. Kasi masyado pang maaga at madilim pa. Buti na lang may maaga rin pumasok. Second year ka din ba? Anong section mo? Section 3. Talaga? Section 2 lang ako. Magkatabi lang pala yung room natin. Punta lang ako ng CR. Sige. Sabay naman ng pagdating ng guard at nagtanong ito sa akin kung okay lang raw ako. Sinabi ko naman na okay lang ako at napaaga lang yung pasok ko dahil sinabay ako ng papa ko sa motor. Agad namang umalis si Kuya Guard at sinabi na kung gusto ko raw malapit dun sa pwesto niya dahil meron daw na upuan dun. Ilang minuto lang ang nakalipas ay nakita kong lumabas mula sa CR ang estudyanteng napaaga rin yung pasok. Umakyat ito papunta sa 4th floor
kung saan naroon ang mga rooms ng mga second year high school. At dahil gusto ko munang makipagkwentuhan, ay naisip ko na sundan ito. Nang marating ko ang 4th floor, ay hindi ko ito nakita. Nagtaka ako dahil wala namang ibang daanan. Pinuntahan ko ang bandang dulo kung saan merong malalagong halaman. Subalit pagdating ko doon, ay wala ito. At dahil hindi ko ito makita, ay nagdesisyon ako na bumaba na. At habang tinataha ko ang daan pababa, ay tinitingnan ko ang bawat hallway ng bawat palapag, subalit hindi ko pa rin ito nakita. Tinanong ko si Kuya Guard kung napansin niya yung isang estudyante na maaga rin na pumasok. Nagulat na lang ako sa sinagot ni Kuya Guard sa akin na wala naman raw na ibang estudyante na maagang pumasok maliban sa akin. Walang bakas ng pagbibiro sa mukha ni Kuya Guard, kung kaya bigla na lamang akong kinilabutan. Napaisip ako kung sino yung estudyante na nakita ko at nakausap ko pa kanina. Sabay sabi kay Kuya Guard na, Pero kuya, may nakausap po ako kanina. Sabi pa nga niya second year section 3 siya. Muli na naman akong natigilan nang sabihin ni Kuya Guard na kaya daw siya lumapit sa akin kanina dahil mula sa kinauupuan niya malapit sa gate ng school ay tanaw na tanaw niya raw ako na parang may kinakausap at nagsasalita raw ako ng mag-isa. Pero pinagdiinan ko kay Kuya Guard na meron talaga akong kausap na estudyante at maaga rin itong pumasok. Subalit iginiit talaga sa akin ni Kuya Guard na walang ibang estudyante na pumasok ng ganong kaaga maliban sa akin. Sa sobrang kilabot na nararamdaman ko ng mga oras na yun, ay halos gusto ko nang umuwi ng bahay namin. Bigla naman dumating ang janitor ng school namin na ilang dekada nang nagtatrabaho doon. Agad namang kwento ni Kuya Guard ang nangyari sa akin. At doon ko lang nalaman na meron palang multo na nagpaparamdam at nagpapakita sa mga estudyante doon, lalo na pag sumasapit na ang dilim. Second year student daw ito na tumalon at nagpakamatay sa eskwelahan namin. Ilang dekada na ang nakakaraan. Nabuntis raw ito ng dati niyang boyfriend na estudyante din ng school namin. At hindi nito alam kung paano sasabihin sa kanyang mga magulang, kung kaya nagawa raw nito ang magpatiwakal. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maisip na minsan sa buhay ko ay nakipag-usap na ako sa isang multo. Maraming salamat sa pagbasa ng aking kwentong kababalaghan.
sila. Mga kwento, kababalagan. Mga kwento, kababalagan.